Change is constant, ika nga. Ang bago ay unti-unting napapalitan ng luma. Dating sulat papel na naging sulat kronikong de baterya. Dating takbuhan sa labas, ngayon ay online games na. Maging dating jowa mo na ang linkis na sa iba. Mahirap nga namang mag-move on, diba? Well, wala mang forever sa iba. May forever naman daw sa Sagada. May forever sa Sagada. Yan ang sikat na linya na pumatok sa masa. Kaya mga bet, mag-move on talagang ditong larga. O diba? Ang syala. Kaya Logalogs, tama na ang mukmok and join your kaka sa forever serye trip to the oh-so amazing Sagada. First stop, trip to kabilang buhay. O diba kabigla? Dahil maging sa other life, forever ang eksena. Dito, di usong till death do us part. Dahil maging sa other life, si Labse ka heart to heart. Okay, so there's forever in Sagada kasi kahit po sa paglibing, dapat sila ay magkatabi, yung dalawang mag-asawa. Okay? And then, sa mga kabit naman, baka sa ibang lugar na yun. Pwede rin yung kabit. Wow, where's, di ba? Ang smart. So, meron tayong picture spot dyan. Pwede po kayong mag-jump shot kung gusto nyo. Pero alalahanin nyo po, mas malapit po yung sementeryo kaysa sa ospital. Mas malayo po yung ospital natin doon. Yung sementeryo, dito lang po. Pwede na naman pong dyan na lang. Hindi na po pupulutin. Mula sa makabagong sementeryo ay kalahating oras na lakaran para dumayo sa kabilang ibayo. Matarik ang daanan at puro liko-liko. Aro Diyos ko, bawal ang marumpok na buto-buto. Bawat usad ay tanaw ang kulturang nakatago. Dito naman daw nakalibing ang kanilang mga ninuno. Okay, so pwede po kayong magpa-picture, huwag po kayong matakot. May nagpapakita lang pero hindi naman po sila sumasama. Ang iba ay nasa loob ng kuweba. Ang iba naman ay nakalambitin sa bangin. Go! Pa! Yung sanging cabins started in the early 1960s mostly. There are a total of 19 cabins visible. Pero meron pa tayong dalawa dun sa pinakataas. Okay, so mapapansin nyo, meron tayong mga maliliit na cabin. Yung mga maliliit, hindi po mga bata yan lahat po yan ay matatanda. But they were put in that cabin into a fatal position. Yung sa parang paniniwala namin na pag ikaw ay galing sa sinapupunan ng yung magulang na naka-fatal position, dapat ikaw ay babalik na naka-fatal position. And then yung bangkay na yun nakabalot lang po sa traditional cloth namin or yung death cloth. Yan, tapos ayun, pasan-pasan talaga tapos lalagay dyan. And then pinagpapasahan lang yun mama. Nakabalot lang yun sa traditional cloth. And then pag nakabalot yun sa traditional cloth, asahan nyo may likidong tutulo. For our belief that pag ikaw ay natuluan ng likido na yun, magdadala doon ng swerte. Isa ito sa mga sumisimbolo sa forever o walang katapusang pag-alaala sa kultura at tradisyon na unti-unti lang nawala. And then natigil lang po to due to sanitary purposes. Pwede magpatuloy kung hindi po siya naging tourist attraction. Pag po nagsabi tayo dyan, it takes for 4 months and more para mawala yung amoy. Kasi talagang it can lead to epidemic pag naamoy natin yan. As in, government din po nung parang isang nagpatigil niya. Kasi ito yung naging talagang tourist spot. Kailangan mang itigil ang nakagawian ay pangunawa ang ibinigay ng tribo. Ang natatanging magagawa lang ay ingatan at i-preserve ito bilang respeto sa kanilang ninuno na ang nais ay maging forever, parte ng kalikasan at maging forever na alaala ng mga kabataan. Mula sa matarik na pagdayo sa nakaraan ay dumayo naman tayo sa, matarik din na akyatan. Literal na bundok gaming tayo mga lods, kaya i-ready na ang mga magang tuhod. Pababa, paakyat, makitid, at malubak. 2 hanggang 3 oras ang non-stop yapak. Tanaw na tanaw ang samut-saring pine trees, maging mga bunga ng mga little strawberries. Nakakain po siya, pero hindi pa siya hinog na husto.
Legit na tululaway na paglalakbay. Baligtad na lang ng damit pag di mahanap sila nanay. Oh my, malapit na ang surpresa. Worth it nga ba? Well, kayo na ang humusga. Charan! Welcome, Logalogs, sa Kaman-Utek, na sa Tagalog ay parang utak. Ang Kaman-Utek ay hugis utak at asulang lupa na makikita mo dito lamang sa Sagada. O diba? Kakaiba! Ang kakaibang kulay ng Kaman-Utek ay dahil sa mataas na konsentrasyon ng copper sulfate na minsan ay nag-iiba ng kulay depende sa climate. Iba siya sa picture nung nakita ko, pero nung umakit ako, worth the climb pa rin naman siya kasi maganda pa rin siya. Hopefully, mas ma-preserve pa siya nung mga nandito at saka para mas maka-engganyo pa ng mga tourists. Grabe, ang hirap umakyat. Pero wow, ang ganda! Isa rin ito sa sumisimbolo ng forever sa Sagada na habang buhay na pangangalaga ng kanilang tradisyon at kultura. Yung Blue Soil po natin noon is malawak po siya hanggang dun sa pataas. Pero lumiit lang siya kasi sa kadahilan ng pagtubo ng mga pine tree. Nung dumami na yung pine tree, ayun, natabunan na yung ibang part ng blue soil. Tapos ito lang yung na-preserve natin. And then yung pagka-blue niya, dapat mas blue pa siya noon. Compare ngayon, parang marami na yung white part. Ito yung mga dinaanan ng mga motocross noon, yung mga baka. Kasi ito yung naging pastulan ng mga baka. And then yung mga tao rin dito noon is sumakyat dyan sa mga burol. And then lately, parang late lang siya na-preserve. Kasi late din siya naging tourist spot noong 2016 to 2017. May mga tradisyon mang naiba, may mga tarawing mang di sadyang nagiba, ang mangingibabaw pa rin ay ang pagpapahalaga at pag-iingat sa natitirang bakas ng kultura. Yung mensahe ko lang naman po is lagi nating pahalagan ng ating mga kalikasan. Yung mga puno natin, huwag nating putulin kasi ayun, nag-cause siya ng mga landslide, mga wildfires. Wag natin sunugin yung mga kagubatan natin kasi dapat lahat ay green. Ayun, magiging black na kagaya ng mga ganun, black, brown. Tapos itong mga parang natural resources natin, wag nating sayangin kasi hindi natin alam, baka pagdating ng panahon kakailanganan din ng mga future generation, yung mga anak natin. May forever sa Sagada, di lamang dahil sa konotasyon ng iba, dahil ang aral ng pagbibigay importansya sa alaala at kultura ang susi upang maintindihan mo na ang pinapahalagahan lamang ang habang buhay na mananatili.